guys! So ayan, welcome back to my channel. So, kumusta kayo guys? Kumusta naman ang araw nyo? Okay, so guys, bago tayo mag-start sa ating reading ay maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading. And kung kayo ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo guys and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, kanina ba tong love reading, no? Bago tayo mag-start, bago natin i-shuffle yung ating card, isipin mo yung person mo, isipin mo siya na to, kinakausap natin para makuha natin yung energy niya, no? Isipin mo lang yung pangalan niya 3 times. Ayan, ulit-ulit mo lang sa isip mo. Tignan natin guys ang energy. Ito yung sa person mo, ito yung sa'yo. Anong nararamdaman sa'yo ng person mo ngayon? Ano ang nararamdaman? Ano ang tingin, nararamdaman? Ayan. Ng person mo sa'yo. Okay. Ito naman, ano naman ang nararamdaman at tingin mo ngayon sa person mo? Ano ang nararamdaman at tingin mo sa person mo ngayon? Ano ang nararamdaman at tingin mo sa kanya ngayon? Okay. So, hayan. Tignan natin guys, parang di pantay. Ano ang tingin sa'yo ngayon ng person mo? Oh my God. 9 of Water. So, yung tingin sa'yo ng person mo, someone na inosente, simpleng bagay lang, masaya na, and hindi kayo naghahangad ng mataas or malaki na bagay dito sa connection yung dalawa. Kumbaga, hindi ka mahirap patawanin, no? Nakikita ka ng person mo na isang tao na simple. Okay? Kumbaga, happy-go-lucky, nag-enjoy lang, and mabait yung tingin sa'yo ng person mo yan. 9 of Water, I think yung person mo, I think yung energy mo is water sign, no? Cancer, Pisces, and Scorpio. Mapagbigay, and tinitignan ka rin ng person mo na para bang napakabata, no? Ng personality mo. Gusto mo lang ng excitement, travel, or I think mga bagay na madali para sa kanya, hindi mabigat para sa isang relationship, no? So, itong relationship na to guys, hindi siya ganun kabigat kasi wala kang mga demand sa kanya, hindi kayo nagpapabigat sa kanya, no? Hindi mo para pabigatin pa yung kalooban niyo or wala kang mga kina-question pa sa kanya. So, tignan natin guys, ayan, eto yung tingin sa'yo, tignan natin kung ano naman ang nararamdaman niya. Meron tayong King of Air. Oh, meron siyang message. I think yung, para kang pusa dito. Para kang bata na yung person mo, siya yung nagtuturo sa inyo na ito yung dapat mong gawin. Alam mo, medyo ano lang guys, no? Kasi yung person mo, masyado na niyang kinokontrol yung mga bagay na gusto mo. Tinuturuan ka niya sa mga bagay na gusto mo or iniiwas ka niya sa mga bagay na pwedeng makasira sa inyong dalawa. And binubulag ka niya sa katotohanan. Ganun yung nakikita ko. I think itong person na to medyo ano siya, narcissistic, no? So, nasa yun na lang talaga. Kasi nga, masyado kang bata yung isip mo dito. Madali kang mapaikot. Kaya yung person mo, hindi siya nahihirapan dito sa connection nyo. Kasi nga, feeling niya, lahat ng sasabihin niya, pwede mong paniwalaan. Okay? So, hayan, I think may mga nag-entertain or pwedeng may mga distractions sa'yo. Parang gusto mong gawin yung bagay na yon pero pinipigilan niya. Ayaw niya, no? Pwedeng magpapabigat sa kalooban niya yung bagay na yon. So, tignan naman natin guys yung kanyang action. Dito sa connection yung dalawa, the hangman. Wala siyang action guys kasi nga nakahang siya rito. Okay? Wala siyang ginagawa, ano lang siya. Nandun lang siya sa lugar kung nasan siya. Okay? Wala siyang plano, walang direksyon. So, mag-aaksaya ka lang ng panahon at oras. Mag-i-invest ka pa ng feelings, tas wala rin naman guys patutunguhan. Okay, so kailangan guys, pag-isipan mabuti yung connection mo dito sa person mo na to. Kasi parang wala talaga guys plano. Nakahang yung person mo eh. I think nasa conflict din yung person mo. Pwede niyang ibigay ang gusto mo or pwede siya maging provider sa'yo. Pero yung commitment guys or yung higher commitment na ine-expect mo dito sa relationship na to, parang hindi niya guys mabigay yon. Okay?
or pwede magkakaroon ka pa ng mga disappointment dito. Tignan natin guys yung outcome. Origin. Ayan no. Nako. Parang ano lang to guys eh. Alam mo yung feeling na may mga napapansin kang mali, disappointment, parang hindi na tama dito sa relationship na to. Ayan, may mga mapapansin kang ganyan. Parang narcissistic tong person na to. Mga ganon, parang medyo selfish siya. Medyo madamot siya. Parang ganyan. Siguro sa ibang tao madamot siya, no? Okay, I think baka sa inyo rin. Sabi ko sa inyo guys, hindi niya pa kayang ibigay yung higher commitment. Kagaya nga ng sabi ko kanina, pwede siyang mag-provide. Pwede. Hindi pa siya sure. Okay? So, tignan natin guys, kaya nga nakahang dito eh. Wala tong direksyon eh. Wala siyang plano. Mag-aantay ka lang dito. So, willing ka bang mag-antay sa ganitong klase ng tao? So, sa person mo, sa side ng person mo, malakas ang energy ng water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio, Aquarius, Gemini, and Libra. Okay? Tignan pa natin sa side mo. Ano yung tingin mo sa person mo? Nine of Pentacles, may pera. May direksyon, may profesyon. Maayos eh. Kumbaga, I think may business tong person na to, no? Yun din guys, yung tinitingnan mo. Kasi Nine of Pentacles to eh. Maayos yung daloy ng pera sa kanya. Or maaring may power, may connection. Pwedeng may pangalan, may iniingatang pangalan. Kaya rin siguro guys siya nakahang dito kasi nga meron siyang iniingatang pangalan, no? Tignan naman natin, ano naman ang nararamdaman mo. Two of Wands. So, Two of Wands, yes, passionate ka, pero mukhang dalawang tao ang tinitignan mo dito. Hindi ka makapag-balance kung pipiliin mo siya or ibang person, ibang tao na maaring alam mo yun, may distraction. Ito siguro yun guys yung King of Air. Hawak ka ng person mo pero may distraction sa paligid mo. So, I think may ibang gumugulo sa isip mo. Dito sa relationship nyo guys, parang napapansin mo na hindi ka na masyado, dito sa person mo, no, hindi ka na masyadong, parang hindi ka na masaya or nafo-frustrate ka, nagbo-bored ka, or wala na guys, ano eh, alam mo yun, parang wala nang spark. Kaya ikaw, nag-aalangan na dito. Kasi tingin mo sa kanya. What I mean yung nararamdaman mo sa kanya, Two of Wands, nag-aantay ka. And habang inaantay mo siya, may pupukaw ng attention mo. Okay? Habang inaantay mo na may magaganap dito. Tignan naman natin guys, ano naman ang action mo. The World. So ito guys, ending no. Pag move on to eh. Or may natapos na. I think may tinatapos ka na dito. Or tinapos mo na etong connection yung dalawa. Kasi naramdaman mo eh. Kaya nga tingin sa'yo ng person mo ngayon, no, parang masaya. Hindi ka madaling paibigin. What I mean, madali kang paibigin. Hindi ka mahirap pasiyahin. Kasi malit na bagay, masaya ka na. I think parang nakikita ka niya na someone na ganon noon. And ngayon, that, ano ka na eh, straightforward ka na. Hindi ka na kayang manipulahin pa ng person na to. Okay? Parang pinupurso mo na yung bagay na gusto mo talaga, na matagal mo nang gustong gawin, na maaring pinigilan niya. So, ngayon, yung iba sa inyo, meron ka nang tatapusin. Okay? So, sa side mo, malakas ang energy ng Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, Cancer, Pisces. What I mean, Capricorn, Taurus, and Virgo. So, nasabi natin yung water sign. Cancer, Pisces, and Scorpio. Ayan. Siguro dahil may water dyan. Tignan natin, guys. Ano man yung outcome mo, ano yung outcome, the Emperor, di ba? Dati ganito katignan ng person mo ngayon, mahirap ka nang amuhin, Emperor ka na eh. Parang nung nakilala ka ng person mo, napaka-vulnerable, inosente, masaya ka sa maliit na bagay, hindi ka naghahangad ng mataas. And sobrang kontento ka sa bagay na, alam mo yon na nakukuha mo. Okay, or ano man yung kaya niyang ibigay sa inyong dalawa. Ang mahalaga lang sa inyo is ang mahalaga lang sa'yo dati is yung connection yung dalawa, masaya lang, magkasama. And yung person might think hindi siya nakontento sa ganun. Ngayon, emperor ka na dito. May pinaninindigan ka na. Maaring kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paano. Tignan natin yung overall energy. Meron tayong King of Earth, so Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo. Mabagal tong person mo. Oo. Wala kang, okay, tatanungin mo, no? Parang wala ka pang mapapala rito.
Kasi mabagal siya. Sa side mo naman, Ten of Pentacles. So, Capricorn, Taurus, and Virgo, the Chariot ka. Mabilis ka, no? Ayaw mo ng pabagal-bagal. So, pag alam mo walang mangyayari sa'yo, bakit ka pa mag-i-stay? Sabihin na nating matagal kang nag-antay sa desisyon niya or sa plano niya para sa inyong dalawa, pero hindi mo kasi guys nakuha yon. Wala talagang nangyari. Tignan natin guys ang inyong love advice. Stay optimistic about your love life. So, think positive lang, no? Yung iba sa inyo, focus ka lang daw sa goal mo ngayon, and mag-self-love, no? Ayan, isa lang po, spirit guide. Wait na po. Meron tayong religious factor. Oh, kaya rin pala guys, nasa conflict yung person mo kasi magkaiba kayo ng culture. I think foreigner tong kadil mo or pwedeng nasa ibang bansa siya. Paki-LDR kayo. Hindi rin talaga kayo guys mag-work. Ayan sinasabi ng cardo, love yourself first. No? Ayan. Pasensya na guys, nalaglag yun. No? Tignan natin guys, ano pa ba ang mensahe sa inyo ng person mo? Person na nasa isip mo, anong mensahe niya sa'yo? Meron tayong, I feel you even though we are apart. Diba? So magkalayo talaga kayo guys. Nararamdaman ka pa rin ng person mo. Namimiss niya yung dating ikaw. Napakalayo mo na daw sa dati. Siguro siya rin naman nagbago sa inyo eh. What I mean, siya rin naman yung nagpabago sa inyo guys. Mensahe niya, you don't know how hard it was to let you go. So nahirapan din siya guys na i-let go ka. Okay, tignan pa natin. I wonder if you are happy without me. Napapaisip daw siya minsan kung naging masaya ka daw or masaya ka ba na wala na siya ngayon sa buhay mo. Yes, emperor ka na eh. It was my fault but I blame you. 'Di ba? Narcissistic talaga. Kasalanan na niya, pero hindi niya nakita yung mali niya, no? Ikaw pa rin yung sisihin niya rito, guys. Okay? Sabi ko nga rito, guys, lahat ng tao sisihin niya except sa sarili niya. Okay, so ayan guys, ito lang naman ang inyong love reading. Hanggang sa muli, God bless and lagi po kayo mag-iingat. Bye-bye po!